And so kahapon po, tayo po ay nakarinig ng testimony na paano po ginamit ang mga lingkod ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, sa mga huling oras o minuto sa buhay po ng ibang mga tao. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, sa bawat isa po sa atin dito, ini-encourage po tayo ng Panginoon na mag-desire tayo na, Lord, ako din, gusto ko din na magamit mo sa mga ganong pagkakataon. Amen po? Amen. And alam niyo po, sobrang mahal tayo ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sobrang laki ng pag-ibig sa atin ng Panginoon na hindi siya nakatingin doon sa sitwasyon mo, nakatingin siya sa'yo. Ikaw mismo. Hindi siya nakatingin sa nakaraan mo. Minsan, sino po dito yung mahaba ang pasensya? Sana all. Alam niyo po, mga kapatid, minsan tayo yung pasensya natin, akala natin mahaba na. Pero alam niyo po, sa totoo lang, mas mahaba ang pasensya ng Diyos. Doon po sa mga kwento po natin, may mga last minute na kwento. Na sabi doon, last minute, minuto na lang, 5 minuto na lang. Tapos, humiga lang yung lola. Tapos nawala na. Sobrang bait ng Diyos na in-extend pa niya yung buhay nung nanay. Kasi sobrang mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Ang sabi niya 2 Peter 3:9 na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen po. Na binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbalik loob sa kanya. Bakit? Kasi hindi gusto ng Diyos na ang tao po ay mapahamak. Gusto ng Panginoon na lahat ng tao dito sa mundo, masyaran po natin ng pag-ibig niya. Amen po. Kasi kung ang tingin mo, halimbawa sa lugar ng Batangas, lugar ng Laguna, lugar ng Pampanga, ng Zambales, malaki. Alam niyo po ba, mas malaki, mas malawak yung plano sa atin ng Diyos. Kasi ang sabi niya, ipangaral ninyo sa buong mundo. Amen po. Ganon ka-advance, ganon kalawak yung pag-iisip ng Diyos na ang gusto niya maligtas lahat ng tao. Kahit satanista pa yan. Amen po. Sobrang mahal tayo ng Diyos na to the point na sa last minute, gagamitin ka pa rin niya. Ngayon, ang tanong po dito, sino ba yung payag, yung willing na gigising ng madaling araw para manalangin? Sino dito yung willing na ibigay yung 2 minutes nila, yung 5 minutes nila para puntahan yung tao? Sa magazine po natin, ang ganda nung topic natin eh. Amen po. Ang sabi doon, hindi porke nagkamali ka, hindi ko alam kung nandun na kayo Sabi niya doon, hindi nandun sa part na makinig sa iyong puso. Yan, no? Sabi diyan, makinig sa iyong puso. Sabi niya doon, hindi porke nagkamali ka, hindi ka nababangon. Porke ba nadapa ka, hindi ka natatayo. Porke ba nadapa ka spiritual, hindi ka natatayo. Darating yung time magiging, papalya tayo, magfe-feel tayo na, Lord, sorry, hindi ko na-sharean. Pero dapat hindi po natatapos doon. Amen po. Kasi naalala niyo po yung kwento kagabi ni Pastor Boy, yung kay Pastor Kenneth Hagin, na yung tao hindi niya na-sharean, ang sabi ng Lord sa kanya, mananagot ka. Mananagot ka. Hindi siya, sabi doon, ilang araw, ilang linggo na hindi siya makatayo sa simbahan. Bakit? Kasi andun yung hiya na, Lord, sorry, hindi ko na-sharean yung tao na to. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po nag-stay doon si Pastor Kenneth Hagin. Ang ginawa niya, tumayo siya, nagpatuloy. Darating din yung time na minsan, ayun nga po
papalya tayo na hindi natin masyasyaran yan, nasyaran. Pero dapat magpatuloy ka na, Panginoon, babawi ako. Sino po dito yung naranasan na minsan bumagsak sa exam? Porke po ba bumagsak po kayo, hindi nyo na itutuloy yung pag-aaral nyo? Di ba yun yung time na, hindi, mas gagalingan ko lalo, mas mag-aaral ako, babawi ako. Ganon din po sa atin. Lord, babawi ako sa ministry. Babawi ako, shesharan ko yung tao na yun. Pagkatapos ng camping na to, babalikan ko to. Amen po. Ngayon mga kapatid, meron pa pong mga magte-testify po dito sa atin. Kukwento nila yung mga nangyari doon sa field. At meron din po ditong magkukwento sa atin na kung saan dahilan sa hindi niya nagawa yung bagay na to, nag-fail siya. Pero sa kabila ng yun, nag-stop ba siya? Hindi po. Yan, sige po, bago po natin ituloy po ito, tinatawagan ko po ngayon si Pastor Larry para magsalita po sa bawat isa. Yun po, mag-share po ako ng yun yung nangyari sa amin. Tapos may tatawagin po ako. Ito po yung may latest kasi kami na nangyari uling ganon. Yun, yung personally po sa amin, sa pamilya namin, may share ko lang. Ako nga po pala si Pastor Larry sa Nueva Ecija po. Sa Nueva Ecija ako nagpapastor. So, mahal po natin ang pamilya natin. Tama po ba? Kung meron man tayong gustong ma-born again, ang unang ministry natin, ang unang isipin natin is yung pamilya natin. Tama po? Pero, syempre, kung sa loob ng tahanan, may mga challenges tayo, mga struggle, tama? So, kami po, yung tatay ko, sobrang, yun po, pinagpe-pray pa rin namin na, gusto namin na, syempre, makasama namin sa church, ganyan. Although, siya po ay uma-attend, pero alam naman natin na kung po siya, hindi po ganon ka seryoso sa Panginoon. Ngayon, pinagpe-pray natin. Ngayon po, dumating po yung time na yung tatay ko napunta sa ibang bansa. Doon po, nag-work po siya doon kasama yung nanay ko. Ngayon po, ito lang ako. Yan. Tapos, doon po nag-work siya at syempre, gusto mong makakilala ang Panginoon sa Panginoon ng pamilya po natin. So, yun po yung bigatin ng pamilya namin. Talagang sinasama namin sa prayer lagi. Ngayon po, dumating ang pandemic. Pandemic po niyan. Tapos, ang father ko po, nasa Arizona nung time na yon, may work. Sa pangit na pagkakataon, napektuhan siya ng COVID. Nagka-COVID siya dun sa trabaho niya. Ngayon, nung mga panahon na yun, wala pong lunas ang COVID. Talagang pag tinamaan ka, depende na lang talaga kung paano ka makakasurvive, gano'n. So tayo, pinagpe-pray natin yung mga magulang natin, tama po. Ngayon po, siya po ay isang linggo na nilalagnat nung time na yon. At ang nanay ko nasa Miami, siya nasa Arizona. Ngayon, hindi pwedeng trumabel kasi may travel ban po nun. So, hindi pwedeng mag-aeroplano from Arizona to Miami nung time na yon. Ang nangyari, sabi niya, uuwi na ako. Bakit hindi ka magpa-confine dyan? Sabi namin. Sabi niya, hindi, uuwi ako. Sabi niya ganon. So, nag-travel from Arizona to Miami. 4 days po siyang nag-travel. Pero hirap na siya noon. So, yon 4 days. At nakarating po siya ng Miami nung time na yon. Pero makita mo talagang hirap huminga ganyan. Ang pangit pa nun, face-to-face, nakakausap ng nanay ko, face-to-face, siya, ano tawag dito?
inaalagaan siya. So, may possibility na mahawa yung nanay ko noong time na yon. Pero, praise God, pray, ganyan. Ngayon, hindi na makausap nung time na yon kasi nga, medyo talagang magulo yung, parang mabigat yung sitwasyon. Ngayon po, in short, tinawag sa 911 yon, tinakbo siya sa ospital nung time na yon. Pagdating po sa ospital, diretso ICU na. Ngayon, ang privilege po doon, buti doon po nagtatrabaho yung nanay namin doon sa ospital. So, nakakapaglabas-pasok siya doon sa kung saan yung isolation room, ganyan. Nasa ICU po yung tatay ko. Ngayon, nung nakita niya doon sa room, nag-thumbs up pa. Ibig sabihin, sabi niya, malakas pa. Ngayon, actually, may struggle yung nanay sa katatay ko. May problema, parang ganon. So, may tampuhan sila, ganyan. Pero nung kinabukasan, ayaw pang bumangon nung nanay ko para puntahan. Parang, hindi, pwede siya doon, okay na siya. From ICU kasi, nilagay na sa recovery room. Ibig sabihin, okay na po siya nung time na yon. Ngayon, pagpunta po niya doon sa, tinatamad pa siya noon, pero sige, sabi niya, puntahan ko. Pagdating niya doon sa ospital, nag-usap pa sila, nag-ayos pa sila, nag-reconcile, ganyan, humingi ng tawad, ganyan, tapos napag-pray. At yun nga po, nag-prayan sila, nag-ayos po sila nung time na yon. After nun, malakas umupo pa nga Ngayon, biglang namaga po yung kamay nung tatay ko nung panahon na yun. Namaga yung kamay. Ang sabi nung hospital, may clot ata, i-ooperahan sa kamay. Parang ganon. So, pagpasok dun sa operating room, mga ilang minuto, sabi, 15 minutes lang, operahan. Parang ganon. Nung inoperahan, 15 minutes, biglang nagtatakbo na yung mga nurse dun sa loob, yung mga doktor hindi na nila alam yung gagawin. At dun sa time na yun, alam niyo po from dun sa nagpray sila dun sa room, tapos sabi operahan, pumunta sa operating room. Ilang minuto lang, mga kapatid, pagdating dun sa operating room, kamay pang operahan, hindi naman masyadong malala, nakaupo pa Ngayon, pagdating po doon, biglang inatake yung tatay ko. At kasamang palad po wala na siya. Wala na siya. Ngayon po, ito may time na parang ayaw mo pang puntahan, ipag-pray, or sabihin na natin, makipag-usap dun sa pamilya mo, pero hindi mo alam, kala mo malakas pa, pero saglit lang, ilang minuto lang. Ang operahan lang po nung time na yun is yung kamay pero diretso. Talagang, ang findings doon nagka-clot sa puso. Ganyan. So, yung clotting niya, buong katawan na, parang ganon. Ngayon, malungkot ang nangyari, pero masaya kami, umuwi na siya. Sabi niya kasi, ang word niya, uwi na ako. Pero yun nga, umuwi na siya sa ama. At mga kapatid, ayun, matagal namin pa yun prayer yun Isa sa prayer namin yun, na makakilala sa Lord ang tatay namin. At although uma-attend siya, pero nandun na, sabihin na natin hindi nasa puso by heart yung ginagawa. At may mga hindi perfect na tatay, pero nagpapasalamat kami hanggang huling time niya na assure namin na ligtas yung tatay namin. Ngayon po sa atin, sa paglilingkod natin, kasama yan Kung concern sa iyo ang Lord, concern rin siya sa family mo. Amen po? Ngayon, kung isa ka na hindi maayos yung relasyon mo sa pamilya mo, tapos tayo, naglilingkod tayo sa Lord, di ba? Tapos tayo, humahayo tayo,
nagsishare tayo ng Word of God. What if yung familiar rin natin, puntahan po natin, kumustahin natin, ayusin natin yung relasyon natin sa kanila. Kasi hindi natin alam eh. Isang iglap, kala mo okay pa, naka-thumbs up pa eh. Pero isang iglap, wala na. Amen po? So, tatawagin ko lang si Pastor Kevin. So, may mga na-experience pa kaming last minute na mga nangyari, lalo na sa church namin. So, ngayon pong kung na to, nung April lang, tatlo po yung nangyari. At gaya po nung mga naikwento, pagka raw pinag-pray ng taga-rema, yung iba ayaw na magpa-pray. Bakit? Kasi raw, ganun nga raw yung nangyayari. Parang uuwi na talaga sa ama, parang ganon. Pero hindi eh. Yun na yung time, amen po, na last chance para maabot natin yung kaluluwa. Ayan po, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Sa lugar po ng Nueva Ecija, may mga bagay din po kami na experience katulad po ng mga na-share po ng bawat pastor po natin kahapon. Alam niyo po, may mga elder po tayo sa Nueva Ecija na mag-update po sa akin, magchat-chat po sila na kailangan nating ipag-pray ito, na kailangan nating ipag-pray yung mga tao. Amen po. At alam niyo po, alam niyo naman po ako part-time ako sa paglilingkod natin sa ministries. Amen po. Pero alam niyo po, as sa part-time hindi magiging hadlang yung pag-share mo na Word of God para hindi mo masabi sa mga tao na mahal ka ng Panginoon. Alam niyo po, yung time na tatawag sa akin yung mga kasamahan po natin, ay ako po ay nasa trabaho. Amen. Pero unang-una, ano yung una mong gagawin pagdating dyan? Amen po. Ano yung mga bagay na isasakripisyo mo para yung mga kaluluwa ay hindi mahuli? Amen po. At alam niyo po, pupunta kami sa lugar na yun, nakikita ko yung tao, ipagpe-pray mo, ay malakas pa itong tao na to, pero sinasabi na sa akin na bakit ganito yung pakiramdam mo na kailangan mong puntahan. Meron nagsasabi sa heart mo na kailangan mo itong gawin kahit nandun ka sa trabaho. At alam mo, ano yung unang pipiliin mo? Pipiliin mo ba yung sasahod ka sa araw na yun? Pipiliin mo yung sweldo mo? O pipiliin mo yung kaluluwa para makuha mo ito? Alam niyo po, sabi ko sa elder po natin doon, sabi ko, ready na po kayo, pauwi na po ako. Alam niyo po, hindi mahalaga yung hindi mahalaga kung yung kikitain nating pinansyal, yung pera, pagdating sa mga kaluluwa. Alam niyo, pupunta po kami. Alam niyo po, abang pinagpipray ko po yung tao, iba na yung pakiramdam ko na sinasabi na ng Diyos sa akin, puntahan mo ito. Although po ito etong last 23, ito pong April lang ito nangyari, 3 sabay, sunod-sunod po sila na pinuntahan po namin. Alam niyo po yung 3 na ito ay wala pang 5 minuto, tumatawag na po sa amin yung tao ay patay na. At glory to God po kasi hindi tayo naging huli. Kung babagal-bagal tayo pagdating dun sa mga kaluluwa, kung babagal-bagal tayo pagdating dun sa mga tao na ibinibigay sa atin ng Diyos, pananagutan natin sila. Amen po. So, alam niyo po, may mga bagay pa sinasabi sa amin ng Diyos, pero ayaw naming maging huli. Although, ang bawat isa po sa amin sa Nueva Ecija, may part-time kami, pero gagawin namin ang lahat para maabot yung mga kaluluwa. Amen po. At alam niyo po, yung pupunta pa lang kami dun sa lugar, at nakikita ko po, pag-pray mo, hindi ko na po pinahaba yung prayer eh. Alam, sabi ko, mahal ka ng Panginoon, tinatanggap po ba ang Panginoon? Alam niyo po, yung isang tatay po na yon, umiiyak na, lumuluha na. At alam niyo po, papadyakan mo pa lang yung motor mo, paaalis ka pa lang, nag-iiyakan na yung mga tao.
Nagiyakan na yung mga anak, mga kapatid. Yung pala, patay na yung tao. Amen. Ano yung thinking, yung naramdaman ko kung naging mabagal ako, kung hindi kami kumilos kagad. Ang isang iniisip ko, pananagutan ko yun eh. Kasi nandun sa lugar ng Nueva Ecija yun. Amen po. At dito po sa lugar, sa isang simbahan po natin sa Aliaga, may bagong bukas po ito. Nung pangbagong bukas po ito, alam niyo po ba, ang sarap mag-share ng salita ng Diyos. Enjoy na enjoy kang mag-share ng Word of God. Pero alam niyo po kaya dinadala ka pala ng Diyos doon, ay pagkalipas ng mga ilang buwan, na kakasama namin yung mga elder namin doon na naging active sa church. Alam niyo po ba na nagkaroon sila ng mga sakit? Tinamaan ng mga sakit sila. At dumating yung time na hinabol namin sila sa prayer. At salamat po sa Panginoon, kinuha na po sila ng Panginoon. Hindi aksidente na nakapagtayo po tayo ng simbahan sa Aliaga kasi alam niyo po, 3 elder din natin ang kinuha ng Diyos sa lugar na yun, na sa pamamagitan po ng lingkod ng Panginoon ay hindi magiging mahina tayo kasi sabi ng Panginoon, hindi babalik sa akin ng salita ko nang walang nangyayari. Amen po. Kung magiging mabagal tayo pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagdating sa pag-abot natin sa mga kaluluwa, mahuhuli tayo. Hindi natin maaabot yung mga plano ng Panginoon. Amen po. So salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Yung last April po, halos magkasunod yun, magkamag-anak. So yung isang elder po namin, sabi niya yung kamag-anak namin, may sakit, pwede ba natin ipag-pray? So, dali-dali po, available po noon si Pastor Kevin, sila po yung pumunta dun sa lugar. Ngayon po, nung pag-pray mo, syempre, hindi yung para kunin ni Lord, hindi ganun. Kundi, ipag-pray at yun, makatanggap sa Panginoon. Amen po? Yun ang pinaka-main purpose natin. Pero, hindi natin hawak yung oras or yung time eh. Saglit lang po na panahon, pagtalikod pa lang, kinuha na ng Panginoon. At ito po, yung kamag-anak po na yon na nagsabi na itong kamag-anak namin na ito is, yun nga, may sakit ganyan. Meron pa pong isang parang kamag-anak rin doon sa ibang lugar na sabi niya, ipag-pray rin natin. Pwede bang ipag-pray nyo rin? Ang naging impression lang, parang sabi, pwede nyo bang gawin yung bagay na yun doon sa isang kamag-anak namin? Kasi yung isa po, matagal na may sakit, pero parang hinihintay na lang nila, parang last solution na lang na inayawan na ng doktor, tapos mamamatay na, parang ganon. Pero hindi po, tumatagal pa yung buhay. So, ang sabi sa kanya, pwede nyo bang gawin yung ginawa nyo dun sa kamag-anak namin? Medyo mali yung pagkakaintindi na pag pinag-pray, kunin ka na ng Lord, hindi eh. Pero ano pong gagawin natin? Sa atin po, kaya po, pinapadaan ng Diyos yun, mga kapatid, kaya po nabuhay pa yon is kailangan pa niyang tumanggap sa Panginoon. Tama po? Hinihintay pa yung salvation. Ang Diyos natin napakabait na hanggat may chance, abutin yung tao, abutin. At alam niyo po, yun na nga, nung pinuntahan yung lugar na yon, at pinatanggap sa Panginoon, pinag-pray. Alam niyo po, after 3 days, kinuha na po siya ng Panginoon. Minsan narorong, parang ano tawag dito, mali yung pagkakaintindi na ipag-pray nyo para mamatay na, parang ganun eh. Pero hindi, ang sa atin mga kapatid, kaya na pag-pray yun, ito na lang yung last chance ng taong yun para makatanggap sa Panginoon eh. Amen po? Amen?
So, ngayon, ang problema, hindi naman to problema, kundi yun ang pagkakakilala sa atin. Kundi yung sabi, ay, eto pagka nag-pray, baka kunin na ni Lord, parang ganon. Pero, lagi namin pinapaliwanag, ang isang ministry po natin is abutin yung kaluluwa up to the last minute ng buhay niya para makatanggap siya sa Panginoon. Kasi kung hindi natin maabot yun, alam natin, may kapahamakan. Tama po? May impyerno. Amen po? So, salamat na rin sa buhay ni Pastor Kevin kasi kahit na may work yan, kahit na busy, gagawa ng paraan para abutin yun. Amen po? So, sa Diyos lamang po ang papuri. Yan, sige po, mag-worship po muna tayo bago po tayo magpatuloy. Ay, tanggapin nakalulubog sa'yo harapan ang bawat paghinga at pagbiting na puso magalay sa'yo ng pagsama buong lakas ang bawat paghinga, ang bawat paghinga at pagbitig ng puso mag-alay sa'yo ng pagsama buong lakas Yan, sige po, tinatawagan ko na po yung susunod. Palakpakan po natin si Pastora Alma. Purihin ang Panginoon sa buhay niya. Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Ako po si Alma, naka-deploy po ako sa district po ng Zambales. Kung marinig po natin, puro Zambales na lang po yung ano po. Share ko lang din po yung na-experience po namin nito lang po tong August, bago po mag-camping, fresh pa po to yung kwentong pong to. August 12 po yun. Ayan po, meron po kasing nagkaroon po tayo ng mission po sa mga kabagis. Ayan po yung, at alam niyo po sa bundok na yun, kung lalakarin po natin, yun po ay simula church hanggang bundok po ay 2 hours ang lakad. Pero hindi na, isang beses pa lang po namin po nalakad po yun at sumasakay po kami. Ayun po, alas 9 po kami pumunta doon sa bundok na yun kasi malayo po talaga. Mga 8, ganun po, 8. At alas, nag-soul winning, inaakit po namin po yung malayo po yung bundok po yun kung ano po natin, makikita po natin sa mga post po. At ito po, so hindi po kasi siya soul winning, after po kasi ng soul winning, meron pong nagsabi po sa aming kasamahan pong kabagis na meron silang kamag-anak na may sakit at yun po ay medyo sa baba pa po ng bundok. At ang sabi po nitong nanay na to, may sakit yung kanyang hipag. Na kung saan, alam niyo po yung kuyang to nung pinuntahan po namin siya after ng soul winning. Kasi po dapat uuwi na kami para kumain kasi alas 3 na po yun ng hapon. Hindi pa po kami nagla-lunch. At wala pong merienda po nung time na yun. Imagine po natin. At imbis na, uuwi na po sana kami pero po, andun yung eager, yung sa loob ko na kailangan puntahan yung kuyang yun. Alam niyo po, nung pinuntahan po namin siya, yung itsura po niya,
meron po kasi siyang bukol sa leeg, malaki na po at ang sabi po doon cancer po yun. At alam niyo po, nabalitaan po namin si Kuya Benji po, 47 years old, ay 3 days na po ang hindi kumakain. Imagine po natin pag nag-fasting po tayo ng 2 days, 1 day, iba na yung pakaramdam natin, nanghihina. At si Kuya Benji po ay 3 days na hindi kumakain. Yung kung mapupuntahan po natin siya, alam niyo po, sobre yung sitwasyon niya, hindi po maganda. Na yung kamag-anak po nila sobrang nakapalibot na sa kanila at yung pakiramdam po na inaantay na lang siyang mawala. Dinala na siya hospital pero alam niyo po, walang findings ang doktor kung ano yung sakit nung kuya. Hindi po matukoy yung sakit niya. Halos butot balat na lang po si Kuya Benji po nung time na yun. Alam niyo po, nung nakita namin siya at hindi po siya nakakapagsalita, na hindi na siya nakakakain, hindi siya nakakainom ng tubig. At alam niyo po, hindi niya may buka yung bibig niya. Alam niyo po, yung kinausap ko po siya kasi sobrang inilalapit ko po yung bibig ko sa kanyang tenga kasi hindi siya makapagsalita. At alam niyo po, na yung time na sabi ko po, Kuya, naririnig niyo po ba ako? Alam niyo po si Kuya, sa sobrang hinang-hina po siya, yung kamay niya, pinipilit niya pong itaas at umuungol po siya. Alam niyo po, yun po, hindi na po namin pinalampas yung pagkakataon, sinera namin siya na, alam niyo po, hindi ko time na yun, hindi ko alam kung ano yung share ko po kung kagalingan ba or ano ba yung una kong gagawin. Alam niyo po, sabi ko, Kuya, mahal ka ng Panginoong Jesus, magpatawad ka. Alam niyo po, yun yung nasabi ko dun sa kuyang to, Lord, Kuya, magpatawad ka. Alam niyo po, si Kuya nung time na yun, lumuluha po siya, umiiyak. At alam niyo po, doon po yung time na yung mga kamag-anak po niya umiyak na. Pero alam niyo po, si Kuya po nung siniran po namin siya, pinag-pray, pinipilit po namin siyang, umungol po siya, sumasabay po siya sa prayer. Alam niyo po, praise the Lord po kasi, eto, si Kuya po ay, yung pinag-pray po siya, alam niyo po yung pakiramdam po na nakikipaghilahan ka dun sa kaluluwa ng tao. Kasi yung pinag-pray po siya namin siya, sobrang bigat po ng pakiramdam na, bago po namin yung pumasok po kami sa bahay po kasi nila, bigla pong sininok si Kuya. Alam niyo po yung sininok, yung bigla na siyang nasamid. Nasamid po siya at, excuse me po, bigla pong tumulo yung kanyang alaway. Ganun po yung pag-agaw ng demonyo, ng kaaway sa buhay ni Kuya ng time na yun. At alam niyo po, sabi po nung napag-pray po namin siya, sa maikling kwento po, yun po, ay umuwi na rin po kami. At alam niyo po, August 12 po namin siya napag-pray, mga August 14 na po namin siya, nitong Webes lang po namin siya nalaman na po si Kuya ay wala na po pala. Nawala po si Kuya nung time na yun, nung nahiwalan siya ng hininga, nung umalis din po pala kami. 3 to 5 minutes daw po nung time na yun. Alam niyo po, sobrang yung pakiramdam ko na kung magkakaroon lang po pala tayo ng time sa mga ganong sitwasyon. Kasi dapat uuwi na kami, kakain na kami kasi ng oras na po nun Pero alam niyo po, sa grace po ng Lord, ginamit po tayo na Panginoon na para abutin si Kuya Benji. Kaya sa atin po, mahalaga po yung oras. Mahalaga yung bigyan mo ng pagkakataon. Walang yung mga tao na may marinig ka, sabi, ipag-pray mo itong taong to na kailangan po natin ng yung urgent na puntahan agad. Ayan po, sa grace po ng Lord, inabot po si Kuya Benji at andun po yung release po sa akin na si Kuya po ay for sure po ay nakatanggap po siya sa Panginoon kasi andun yung response po niya, umiiyak po siya kahit hindi siya nakakapagsalita. At yan po, sa Diyos po ang kapurihan. Sige po, tinatawagan ko naman po si Brother Isko. Ayun po, isang pagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Ako po si Isko at ako po ay nakadeploy po ngayon sa lugar po ng Rema Bagong Silang. Ayan po, gusto ko pong i-share sa inyo o ikwento sa inyo yung karanasan po namin sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Ayan po, meron po akong kasama, galing po kami ng soul winning at kami po ay pauwi na galing soul winning. At syempre may mga bahay kang madadaanan kasi pauwi naman, nagkwekwentuhan, ganyan. Meron po kaming isang bahay na nadaanan at meron pong isang matanda na nakaupo sa rocker arm. Yung tumba-tumba po.
Ayan. Nilampasan lang po namin siya at paglampas po namin siguro mga 2 bahay, meron doon sa loob ko na parang kailangan namin balikan yung matanda. At nandoon po na sabi ko sa kasama ko, balikan natin yung matanda na nakaupo doon sa may rocker arm. At bumalik po kami. Ayun po na inalok po namin, binhagian po namin ng salita ng Diyos. Praise God po kasi tumanggap siya. At nandoon po na nasharean, pinag-pray. At pagkatapos po nun, nagsimula siyang magkwento nung kanyang mga nararamdaman. Ayan. Kasi may edad na ganun. Parang hindi na siya inaalagaan ng mga kasamahan niya sa bahay. Parang, hindi na po sa pagano, parang minamaltrato na siya, ganun. Nakakaawa po. Ngayon, binabalikan namin, na-encourage, ganito, ganyan, na huwag magtatanim ng sama ng loob. Alam niyo po, si nanay po ay magiliw. Ayan, magiliw siya, palakwento, ganito, ganyan. At nandoon po na, pinalo up po namin siya ng Saturday para invite kinabukasan. Alam niyo po, nandun yung response niya, masaya siya nag-response. At dumating po yung linggo, kami po nag-ready para i-follow up siya. At nandoon po na pagdating po namin sa kanila, sa harap po ng bahay nila ay meron ng tent. Meron ng tent, may tarpaulin, mukha ni nanay. Nakakalungkot po kasi si nanay po ay binawian ng buhay. At nandoon na malungkot ka pero may something na masaya ka kasi nagawa mo yung mission mo. Amen po. Doon sa tao na yun. What if hindi ka nag-response doon sa sinabi ng Diyos? Amen po. At may isa pa po akong kwento. Meron pong isang miyembro po sa lugar ng Bagong Silang na niyaya po kami na puntahan yung kakilala niya na mayroon pong sakit. Yung sakit po niya ay pancreas cancer po. Pagpunta po namin doon sa lugar po nila, ay nandoon po na na makikita mo yung si Kuya Michael, kawawang kawawa. Kasi namimilipit siya sa sakit, tapos hindi siya makapaglakad ng maayos, hindi siya makagalaw. Tapos buong katawan niya naninilaw na, kahit yung mga mata niya, sobrang dilaw na. At nandun po na, shinera ng Word of God, pinag-pray, and encourage po yung mga pamilya na magkaroon ng mataas na pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, hindi po agad kami nakabalik kinabukasan. Lumipas po ang 1 linggo, binalikan namin siya para i-follow up, kamustahin kung ano po ang nangyari. At nandoon po na sinabi po sa amin ng asawa niya na, nalulungkot po yung asawa niya na sinabi na si Kuya Michael po ay namatay na rin. Huwebes po kami nag-share, Huwebes po ng gabi, dinala sa ospital, at Biyernes po ng madaling araw, si Kuya Michael po ay namatay. Alam niyo po mga kapatid, encouragement lang po. Kung hindi mo ipagdadamot yung 2 minuto mo na ibahagi si Jesus, ikaw yung magiging dahilan ng pagngiti ng Diyos. Kasi mayroong kaluluwa na nakarating sa langit. At kung pagdadamot mo yung 2 minutes na pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos, ikaw naman yung magiging dahilan ng pagkalungkot ng Diyos. Kasi mayroong kaluluwa na napunta sa impyerno. Encouragement lang po, pag uwi po natin sa kanya-kanya nating field, marami kang mai-encounter na taong sugatan ang puso. Tama po ba? Pero nasa sayo yung gamot. Sino yon? Si Jesus. Na maibahagi po natin sila sa mga tao. Ayun po, praise God po, at sa Diyos po ang kapurihan. Yan. Meron po akong naalala. One time, meron po akong napanood or nabasa yung kay Pastor Benny Hinn. Sabi niya, nakausap niya yung isang anghel. Tapos sabi nung anghel sa kanya, alam mo, naiinggit kami sa inyo, mga tao. Sabi niya, bakit naman? Kasi kayong mga tao, sabi niya, kayo may kaligtasan, kami wala.
Kaya nga po sa bawat isa po sa atin dito, ito yung kaligtasan. Naiinggit sila kasi ang Panginoong Yesus, yung precious one doon sa kalangitan, naging willing na bumaba dito sa lupa, ibigay ang buhay para sa atin. Kasi ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Hindi lang ikaw, kundi yung pamilya mo at yung mga tao sa paligid po natin. Amen po? Kaya minsan akala po natin nadaanan mo lang, hindi mo alam na gusto pala ng Diyos na sharean mo din yan. Amen po? Yan. So, sige po, tinatawagan ko po si Pastora Sheila. Ayan po, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan po. Ayan, so ako po si Sheila. Ayan. Ako po ay nakadeploy sa Tarlac City. Ayan. Yung simbahan po natin sa Tarlac City ay kalilipat laang 3 months. 3 months po. Ngayon po, at after 4 years po ay nabalik po tayo doon. Ano po? At may nakapagkwento po sa atin ng tungkol sa isang tatay. Siya po ay si Tatay Rufino. Ano po? Ngayon ang tatay na po ito ay hindi po nila alam kung ano po yung sakit niya. Pero alam niyo po, Saturday ng gabi ay syempre po preparation po yun ng service. Ano po? Ngayon, sabi nung pagdating po nung ating isang member po doon, sabi ko po, tara puntahan natin si tatay. Kasi nung nalaman po namin ay nagpalipas, parang dumaan pa yung ilang araw bago namin siya napuntahan. At nung nagkaroon kami ng pagkakataon po na mapuntahan si tatay, alam niyo po, kahit gabi na, pinuntahan po namin siya. Saturday po ng gabi. Ayun, pagdating po namin doon, si tatay po ay nakaupo. Ano po, nakaupo siya at hindi po siya kumakain. Hindi po alam yung, siya po ay 82 years old. At nakaupo siya nung time na yon at pinipilit po siya na pakainin ng mga anak niya. Ano po, pero hindi po siya nagre-response. At pagdating namin, nakita ko po si tatay at nakibalita na din sa mga anak niya kung ano po ang nangyari. Ngayon, sinabi po nila na ganun nga po nakaratay si tatay. Hindi po nila alam yung sakit nila kasi nung malakas pa po siya, sabi po, masipag daw po siyang magsamba. At ngayon po, hindi ko po alam kung paano po papasukan ng salvation nung time na yon kasi po, sila po yung mga iglesia nga po. Ano po. Ngayon, sabi ko, Lord, paano ko sharean ang mga taong ito? Andun po yung mga anak niya. At bago ko po siya ipag-pray si tatay, ngayon nagtatanong po ako, Lord, paano ko po yung maipag-pray si tatay? Kasi nga po, yun nga po, siya po ay sumasamba sa ibang simbahan. Ngayon, siya daw po ay hindi nagsasalita, hindi nakakakita, sobrang labo na ng paningin at hindi na po nakakarinig. So ngayon po, Lord, sabi ko, ano pong gagawin ko? At habang nag-share po ako, sa likod po ng isip ko, nagtatanong ako sa Panginoon, ano pong gagawin ko? Ngayon, nag-share pa po ako. After ko po mag-share, nilapitan ko po si tatay at kinakausap siya. Tinatawag ko po yung pangalan niya. Hindi niya po ako, parang hindi po siya nagre-response. Yun po, may joke po doon sa loob. Sabi niya, bumulong ka. Kahit sinabi na po ng mga anak niya na hindi na nakakarinig si tatay, kahit bulungan, tinry ko pa din po. Ngayon, nung binulungan ko po siya, laking gulat po ng mga anak niya na narinig po ako ni tatay. Sabi ko, Tatay Rufino, sabi ko po, ayun, tinignan niya po ako. Ibig sabihin po, narinig niya ako. At doon ko po sinimulan na sharean si tatay, mahal ka ng Panginoon, lapit ka sa Panginoon. At doon, sabi ko, tatay, pray po tayo. Tanggapin po natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon. Tumango po siya. Ngayon, laking gulat ng mga anak po niya kasi narinig po tayo.
At doon po, napag-pray po si tatay. Sa madaling salita, ay napag-pray po si tatay. Tumanggap po siya sa Panginoon. At yung lugar po kasi nila ay medyo malayo po sa simbahan. Ngayon po, medyo liblib po siya. At dinadaanan po namin yon tuwing shortcut kami papuntang palengke. So medyo malayo siya. Ngayon, one time, napadaan po yung member po natin doon sa lugar na yon. Nakita nila may tarpaulin. At yun nga po, nabalitaan namin na 4 days na nakaburol si Tatay Rufino. Hindi po namin alam kung kailan po siya saktong namatay. Basta ang sinabi lang po ng mga anak niya 4 days lang po. Siguro po pag alis po natin or after 1 day, namatay na rin po si tatay. Pero alam niyo po, ang Panginoon po ay laging may way para abutin ang mga tao. Kaya nga po, tayo po ng mga inilagay ng Diyos sa lugar kung saan nandoon tayo nakadeploy, tayo po yung bantay doon sa lugar na yon. At kapag hindi po tayo magbabantay, marami po ang mapapahamak. Baka nga po, minuto may namamatay dyan. Ngayon, kapag hindi po tayo naging sensitibo sa pinapagawa ng Panginoon sa atin, marami po ang mapapahamak. So rin po ang Panginoon sa time na yon at nagamit po tayo. Yung last chance, after ng last chance, wala na po Hindi po ba? Pero napagkatiwalaan po tayo nung time na yon, last chance na ni tatay para tumanggap sa Panginoon. Pero dahilan sa narinig natin yung last call, yung final call, napatanggap po natin sa tatay at nahabol pa po natin. Amen po. So, yun lamang po at sa Diyos po ang kapurihan. And, sige po, at tinatawagan ko naman po ngayon si Pastora Jenny Ann. Ayun po, magandang tanghali po sa bawat isa. Ako po si Pastora Jenny Ann, nakasign po ako sa lugar ng Laguna. At sa grace po ng Lord, marami na po tayong napakinggan ng mga bagay. At yung mga paghahabol sa kaluluwa, isa rin po yan yung nilalagay sa heart ko. Sa grace po ng Lord, isa po akong doktor. At sa 26 years, yun po yung ministry na inopen sa akin ng Lord, yung hahabulin mo yung kaluluwa ng tao. Yung nakaraan po, naka-encounter po tayo ng mga pasyente tulad ng mga rabies. Naka-encounter na po ba kayo ng rabies? Yung mga rabies, yung bawa, umakyat na sa utak nila. Minsan, oras na lang, dadalhin dun sa ospital. Tapos, makakausap mo, saglit lang. Mamaya, wala na. Anong gagawin ko? Minsan, sinisigawan ko na lang sila kasi ilalak na sila Kakandado sila, itatali sila. Tapos, syempre, magugulat yung pamilya. Paano mo sasabihin sa kanila na ilang oras na lang yan mabubuhay? Kinagat lang naman ng aso. Pero alam niyo po, andun ang ilalagay ng Lord sa heart mo yung mga taong aabutin. Isa pa po yung mga pasyente ngayon, yung nasa heart ko ngayon, yung mga HIV. Marami po tayong naka-encounter ng mga pasyenteng HIV. Majority sa kanila, depressed, mag-isa. Pero alam niyo po, sa grace ng Lord, nasasabihan natin sila na mahal sila ng Panginoon. At may pag-asa po sila. At yung isa pong kwento, ito po ay nangyari doon na-rotate po ako sa lugar ng heart center. Noong time po na yon, ang goal ko kasi, every duty ko, titingnan ko, hindi mo naman kasi mapapatanggap lahat ng tao sa hospital. Pero yung makikita mong pangit na yung kondisyon. Paano yung pangit ng kondisyon? Pangit yung hinga. Iba na yung kulay, hindi na nagigising. Marami na mga nakakabit na mga bagay sa kanya, iispatan ko na yon. Sabihin ko, unahin ko yan, papatanggapin ko yan mamaya. Ngubaga, gagawa ako ng paraan na lalapit ako sa pasyente na yon para mapag-pray. Pero meron po nung time, nag-duty po ako sa lugar,
ano po kami, nag-rotate po ako sa heart center. Meron dun babae na 22 years old. 22 years old siya, may asawa siya, may anak siya, mayaman. Kasi nag-ipon sila ng pera para opera ng puso. May problema siya sa puso simula nung bata yon at lumaki na siya hanggang 22 years old, nakaschedule na operahan yung puso niya. At may pambayad yun, milyonaryo yun. Ngayon, ang nangyari po, nung ooperahan na siya, nung nasa OR na sila, ang nangyari, biglang naglag na, tumaas yung heart rate niya, bumagsak yung BP. So, ano po nangyari? Hindi natuloy yung operasyon. Ni-refer po sa amin sa infectious disease. Sabi nila, baka may infection yan, i-treat muna natin. Kasi ba naman, pinag-ipunan yung operasyon sa puso. So, dapat walang problema. 'Di ba? So, anong nangyari po? Forward ko po yung storya, ni-refer sa amin, meron na sa heart ko na kailangan ko ipag-pray yung babae. Tinignan ni laboratorio and everything, every day, siguro mga 3 days yun, na dinadaanan namin, kamusta ka? Hello po, wala naman akong problema, tuloy na natin yung operasyon. Ganon siya, ganon sinasabi niya. Tuwing papasok ako sa kwarto, hi, hello, ganyan. So, pero hindi ko pa siya napagpe-pray. Bakit? Sabi ko sa ako na ipagpe-pray yan. Unahin ko muna yung mga malalala. So, first day, second day, third day, ang nangyari po, nung time na wala ako sa ospital, dun siya pinasok sa operasyon. Nagtuloy na yung operasyon. After ng operasyon, nasa na sila, recovery room. Alam niyo po, ang nangyari, nagkaroon ng komplikasyon. Inoperahan siya sa puso. Nung ginagalaw na siya, ginigising na siya, hindi na siya nagigising. Pagtingin nila, yung problema niya sa puso, nag-throw off ng something na emboli, ang nangyari, na-stroke. Tinatry nilang gisingin, yung babae na yon, 22 years old, na-stroke siya, at naging komplikado ang kondisyon niya, to the point na kailangan nilang operahan, tanggalin yung 1/4 ng brain. Ang daming kinabit sa kanya ng mga tubo, naging komplikado yung kaso. Ngayon, dinalaw ko siya doon sa recovery room. Pumunta ako. Siyempre, nung time na yun, sabi ko, hindi pwedeng, hindi ko ito mapipray. Actually, may good joke talaga na pag-pray mo nung una. Pero ang problema, hindi de-delay ko kasi inuuna ko yung iba na sabi kong mas priority. Alam niyo po, habang pinagpipray ko yung babae, pinatanggap ko siya. So, okay yun, napatanggap ko siya. Pero habang pinagpipray ko siya, ang message ng Lord sa akin, kung pinag-pray mo sana yan, hindi nangyayari ang bagay na yan. Kung pinatanggap mo yan, hindi yan nag-proceed sa ganyang kakomplikadong kaso. Kung ginawa mo yung part mo, hindi nangyari ang disaster na yan. Wake up call po sa akin yun. Sorry ako ng sorry sa Lord. Sabi ko, Lord, sorry. Pwede mong sabihin na pagod ka, ang dami mong inaasikaso, ang dami mong pinatanggap na iba. Hindi rason sa Diyos yun. Sorry ako ng sorry. Kasi kung pinag-pray mo, ang liwanag sa akin, kung pinag-pray mo yan, napigilan niyang disaster na yan. Kaya po tayo, huwag mong babaliwalain yung pagpipray mo sa mga tao. Kala mo okay lang sila. Hindi mo alam sa pagpanalangin mo sa kanila, napipigilan mo yung disaster, yung pwedeng mangyaring masamang bagay sa kanila. Minsan nakafocus tayo dun sa huling sandali ng buhay, naligtas mo yung kaligtasan, pero hindi lang ligtas sa kabilang buhay ang gusto ng Diyos, pati sa mundo na to. Kaya sobrang wake up call po yun. Sorry. Pero forward ko po yung storya, naging okay naman yung babae nakauwi. Naging okay siya. Pero syempre, may mga komplikasyon na nagte-therapy siya, ganyan. Buti na lang ang Diyos natin mabait. In spite na nagkakamali tayo, in spite na mga kakulangan natin, kumikilos pa rin siya. Last na po, ito yun mo sa, lalo na sa mga kasamahan ko na mga manggagawa. Alam ko, iba po familiar na sa kwento na to. Nagtungan na lang ni Pastor Larry. Mamaya.
sa lugar ng Laguna, na-assign po kami noon. At kung may kakilala kay Milen, kilala niyo po ba si Milen? Si Paula White. Siya ay naging manggagawa natin. Si Ronnie, kilala pala ni Ronnie yun. Sa lugar ng Laguna, ito po ay naging manggagawa natin, worker natin. Tapos, na-deploy siya sa iba't ibang lugar, pero dumating ang time na napagod siya. Pagod na siya sa pag-worker niya. Atras ako ng onte. Habang nag-worker po siya noon, alam niyo po, ang ganda ng ginagawa ng Lord. Una, nag-a-attend yung pamilya niya. Yung mga kapatid niya, uma-attend lahat. Pati yung mga pamangkin niya lahat, uma-attend every camp. Nagpe-pray sa church. Nag-special number yung iba niyang mga kapatid. Pero yun nga, dumating po ang time, napagod siya. Napagod siya. Hindi ko alam kung anong rason, pero napagod siya. Ang tanong niya nun, bakit ganun? Naglilingkod naman ako, pero parang walang nangyayari. Sabi ko, anong nang walang nangyayari? Nakikita mo naman maganda yung sitwasyon ng pamilya mo. Lumalapit sila sa Diyos. Walang nangyayari. Siguro, ang tinutukoy niya, financial. May problema sa financial. Pero yun ang parating bukang bibig niya. Dahil walang nangyayari, titigil na ako sa paglilingkod. Baikliin ko po yung storya. Kung pwede lang kalat ka rin dati sa church, itali dyan sa upuan, mag-worker ka, ganyan. Kasi alam mo na yun ang calling ng Diyos sa Kanya. Pero hindi mo pwedeng gawin yun eh. Kasi ang magde-decide ng paglilingkod, hindi ang pastor mo, hindi ang kasamahan mo, kundi ikaw. Kasi ikaw ang makakarinig ng calling ng Diyos sa'yo. Iniwan niya ang paglilingkod. Pumasok siya sa isang trabaho. Doon sa trabaho na yon, nagkaroon siya ng sakit. Yung sakit na yon, hindi na nagagamot. Multi-drug resistant na tuberculosis. Actually, XDR pa yata yun. Yung mga dulong gamot na. Na everyday, sobrang dami nilang iniinom na gamot. Dinalaw ko siya noon sa San Lazaro. Alam niyo po, bago pa siya makonfine noon, nagmamakaawa siya. Sabi niya sa amin ni Larry Boy, magkasama po kami sa church noon. Magpinsan kami. Nagmamakaawa siya. Nung may sakit na siya, payat-payat niya. Nagmamakaawa siya, gusto niya mag-worker. Gusto niyang bumalik. Pero nung time na yun, hindi siya makalakad. Isang ganyan lang kalapit na hinihingal na siya. Hirap na hirap, parang babagsak na. Hindi na pwede. For that time. Kasi una, pwedeng mahawa yung kasama niya at saka hindi siya okay. Nagmamakaawa siya nun. Gusto niya mag-worker. Pero hindi, nung time na yun, hindi pwede. Paikling ko po yung story, alam niyo po. Sa grace ng Lord, nadalaw namin sa ospital, napag-pray, pero too late. Yung damage po sa katawan niya, wala, hindi na nakayanan, namatay. At ang isa sa pinakamalungkot pa doon, hindi lang siya yung namatay, pati yung mga kapatid niya nahawa sa sakit niya, na nakuha niya doon sa pinagtrabahuan niya. At ngayon, ang huli kong balita, wala na sila doon sa lugar, pati yung kapatid niya, namatay na rin. Ano pong puntos ko dito? May mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Buti na lang, ang Diyos na atin ay mahabang pasensya. Kasi kung titignan natin, dami natin pagkukulang. Personally, hindi po matutumbasan ang mga bagay na ginagawa mo, yung mga bagay pang ipapagawa sa ng Diyos. Ang gusto niya, sumunod ka sa oras na sinasabi niya. Minsan nakala mo, okay naman, ba't ko pagpipray yan? Parang ang lakas-lakas naman, ibang panahon na lang. Hindi. Kung ang tawag ng Lord ay yung time na yun, sumunod ka. Kasi, yung pananalangin mo sa mga nasyasyaran mo, nakala mo, maliit lang na bagay yan. Hindi. Baka nga, ma-aksidente na yan dahil pinag-pray mo, hindi nangyari yun. Possible po yun. Na tayo po mga naglilingkod sa Panginoon, marami pa tayong dadaanan. Pero kung dito ka tinawag ng Diyos, dito ka tinawag. Magpatuloy po tayo. Makakaramdam ka ng pagod, makakaramdam ka ng mga bagay-bagay, panlalamig. Pero yun nga tumingin ka sa Lord mo. Tumingin ka sa Diyos na tumawag sa iyo. Kasi yung mga taong pinipili niyang maglingkod sa Kanya ay handpick. Hindi siya nagkamali.
Kasi may nakita siya sa'yo na pwede niyang gamitin. Alam niyo po na medyo nabitin ako rin sa kwento ni Jenny Ann, yung kay Paula White. Si Paula White po ay hindi siya color white. Totoo po yun na bininyagan ni Pastor ninyo yan na Paula White. Sabi niya gano'n. No? Ang pangalan niya talaga ay Melen ba? Jenny Ann? Melen? Ang apelido o yung pangalan niya? Ano nga pang pangalan ni Paula White? Ha? Alam ko Melen ba ang apelido niya o pangalan? Ano yung apelido niya? Melen. Ay, sige po. Nabinyagan namin siyang Paula White. Alam niyo po, kung titingnan niyo siya, hindi mo masasabing worker o tinawag na worker. Kasi wala sa ugali, wala sa personality, at wala sa pagmumukha. No? Actually po, isa siya sa mga bigatin namin, lalong-lalo na sa mga pastor niya. Ang pastor po niya noon ay si Jenny Ann at saka si Larry Boy. Dahil dalawa sila nagtitim noon sa Laguna. At sa totoo lang po, isa siya sa mga bigatin ko. No, nakakaranas ako ng bigat sa kanya. Sabi ko, taga Laguna ito, ang layo-layo niya, pero bakit ang bigat-bigat niya sa akin? Kasi niregaluhan nila siya ng cellphone. At every 2 minutes, tatawagan ako. Every 2 minutes yan. Alam niyo, sa camping, mukha siyang hindi camper, kundi manager. Lakad ng lakad yan dyan, kung saan-saan yan. Minsan may bit-bit na bata, minsan, pero madalas wala. Parang mahirap kontrolin. No? Kailangan lagyan ng tali. Tali mo sa puno ng kamatis. Totoo po yun, every 2 minutes, tatawag siya o kaya magte-text. At magagalit sa akin yan kapag hindi ko ni-replyan. Mamaya makikita ko na lang ang daming text, bakit ayaw nyo po reply? No, text pa ang gamit. Paulit-ulit siya na minsan 1, 2, 3 araw, bandang huli, mamaya galit na. Bakit daw hindi ko nire-replyan? Ngayon, pagka nabasa ko ng gano'n, sabi ko, haba na ito Titingnan, sasagutin ko sa pinakailalim, sasabihin ko, siguro wala akong load. No? Pero, alam niyo po siya, dapat nandito si Larry Boy Ngayon po, sa itsura niya, sa personality niya, sa ugali niya, hindi mo masasabing tinawag na worker. Pero alam namin na tinawag siya. No? At alam din niya. Alam niyo mga kapatid, ito po yung tipong lahat binigay mo, sobrang alaga nila Larry Boy sa kanya, na yung bibigyan mo ng pocket money para mag-camp, tapos pati yung iiwanan niya, bibigyan mo pa rin ng pocket money. Pero habang nag-worker siya, tuloy-tuloy siya nag-worker kung saan-saan ito na-deploy. Ang ganda ng pamilya niya. No, ang ganda ng takbo ng pamilya niya. Yung nga lang siguro apuradong maging milyonaryo katulad ng babaeng kinukwento ni Jenny Ann. No, hindi ganoon kasi ang sistema sa ating pong mga manggagawa. Iba ang way ng pagpapayaman ng Diyos sa ating kapag ka-worker ka. Ngayon, kung hindi ka worker, magtrabaho ka. Pero maaring doon ka pagpalain ng Diyos. Pero sa ating mga tinawag sa pagpo-full time, hindi yun ang way na para pagpalain tayo ng Panginoon. So, ano nangyari po kay Paula White? Ay, dumating po yung time na wala na siyang sinabi sa mga kasama niya, kundi ito po, uwi na ako. Hindi po uwi, hindi, uwi. Uwi na ako. Sabi mo sa katabi mo, uwi ka na. Hindi totoo po, uwi. Nagtano nga kami, kumbaga, bakit baluktot ang dila nito na uwi na ako. Palagi yung sinasabi. At one time, di ko po matandaan kung saan ito na-deploy at naisipan niyang uwi na siya sa Laguna. Naglakad, probinsya to probinsya. Di mo sa katabi mo, yan, katulad mo. Hanggang sa
yung mga worker, sinusundan siya na uwi ka na, balik ka na sa atin, no? Hindi, uwi na ako. At minsan sa sobrang inis niya, hindi ko lang alam, pakicorrect niyo ako, no? Sabi niya, babalik na ako sa dati, nagsimba sa simbahan ng Katoliko. At doon na daw siya. Hindi ko alam kung anong ginawa ng pare sa kanya, no? Siguro kasi nagpe-praise the Lord. No? Ay, hanggang sa umuwi na siya. At nagtrabaho. At doon sa trabaho niya, nahawa siya. Tama ba, Jenny? Nahawa siya ng TB. At saka kaswertehan niya, yung TB na napunta sa kanya ay yung nandun na nga sa pinakamalalala na yung gamot na alam ko ang gamot sa TB, yung mga rifampicin, tama ba yung mga ganun? No, yung mga Imodium, yan. Yung magpapapak ka ng diatabs, yan ang mga gamot dyan eh. Ngayon, napunta na po siya sa dulo at tama ba, Jenny Ann, pati mga kapatid niya nahawa dahil sa uwi niya. Ngayon, nung andun na po siya sa ospital, nakita ko po siya na sa picture na gusto na niyang magsimba kasi nag-slide back, kasi nag-backslide nag-slide back siya. Pero wala nang magawa sila Larry Boy, sila Jenny Ann, kundi sabihin, hindi na pwede, nakakahawa ka na. Hindi po, sabi niya gano'n, magsisimba ako. Hindi na nga pwede, huli na. Buhay pa siya nun. At ito pa ang isang desire niya, gusto niya ulit mag-worker. Pero hindi na pwede. Pinipilit niya sila na mag-worker ako ulit, pero hindi na pwede. Huli na ang lahat. Ang payat-payat niya at nakita ko po yung picture niya, nakangiti siya pero kalbo na. Hindi ko alam kung bakit talaga bang kinakalbo yung mga ganun. Kalbo na siya, nakangiti pero sabi ko mukha na siyang bungo. At alam niyo po, pati mga kapatid niya, ngayon yung ending po nito, nung time na gusto na niyang magbalik loob sa Panginoon, gusto na niyang magsimba, mag-church ulit, huli na. Hindi na pwede kasi nakakahawa na. Kinakausap pa nila ako noon kung pwedeng dalawin. Sabi ko, hindi na pwedeng dalawin yan. Kasi nakakahawa po na sobra ang TV. Yung pa namang klase ng TV sa kanya, colored. Wala na. Alam niyo po, nandun na lang kami sila, lalo na sila yung mga pastor noon na parang nakatingin na lang kaming ganyan, kumbaga nakikibalita na lang ako na sabi ko, wala na, mamamatay na to. At yung ending po nito, siya po ay namatay. Siya ay umuwi na. At isa pang masakit na bagay dito, pati yung kapatid niya, mga kapatid niya hindi ko namatay din dahil nahawa sa kanya. Napakalungkot na kwento ng isang supposed to be nagdadala ng mensahe ng kaligtasan, kagalingan. Bandang huli siya yung hindi gumaling. Dahil tinakasan niya, tinakbuhan niya, nilaro niya, kinagalitan niya yung calling niya. Ang kaligtasan po nating mga manggagawa ay nasa pagsunod. Ang kaligtasan ko ay nandito sa calling ko. Kung saan ka tinawag, doon ka iingatan ng Panginoon. Pero kung lalabas ka sa calling mo, hindi sasama ang Diyos sa iyo doon. So ano po nangyari kay Paula White? Ngayon ay ina-example natin siya, isang nakakalungkot na halimbawa. Bakit? Kasi pumalya siya sa pagtupad dahilan sa hindi niya makontrol yung ugali niya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka makakarating sa langit dahil sa ugali mo. Totoo po, may mga miyembro po, may mga tao po, may mga campers na ganyan na may issue na malabo itong maligtas dahilan sa ugali niya. At naniniwala naman po ako na nagpunta si Paula White sa langit. Bakit? Kasi kapag andun na yung pagsisisi niya sige. Nakalagay din po sa Biblia yan, nasabi niya gano'n, andun na yung pagsisisi mo, sige, liligtas kita, pero ang katawan mo ay kukunin ni Satanas. Yes,
Meron pong passage sa Biblia na dahilan sa nagawa mo, hindi ko alam kung dapat ko sabihin, may mga tao po na kahit na ipag-pray mo ng ipag-pray, hindi nagagaling. Kahit nagsisi na sila, kahit nagbalik loob na sila, hindi nagagaling yan kasi nung time na backslide sila, nung time na malayo sila sa Panginoon, ang dami nilang itinanim sa laman. Yung gusto ng laman nila, sinunod nila ng sinunod. Yes, ang Diyos po ay maawain, pero may mga cases na hindi ka na aani ng buhay kasi ang dami mo nang tinanim sa laman. Siya na nagtatanim sa laman ay aani ng kamatayan. Datapwat ang nagtatanim sa espiritu ay aani ng buhay. Kaka-attend mo, kaka-camp mo, kaka-praise the Lord mo. Aanihin mo yan ng kagalingan at kaligtasan. Pero isang tao na andun ang pagtatanim niya ng alak, pagtatanim ng droga, pagtatanim ng mga sama ng loob sa Christian life niya kahit born again na siya, pagtatanim ng mga unforgiveness, pagtatanim ng bitterness, galit ka sa nanay, sa tatay mo, galit ka sa ipis, galit ka sa mundo. Aanihin mo yan hanggang sa mamaya, hindi na sila narinig ko to kay Benny Hinn na hindi mo na mapagaling. Narinig ko to kay Kenneth Hagin, hindi mo na mapagaling kasi masyado na siyang maraming tinanim sa laman. Nakakalungkot na bagay. Kakaayaw nila doon sa salvation. Ayokong maging negative, pero andito po ang isang katotohanan pa rin. Totoo pa rin ito. Nakakatanggi mo doon sa magandang inaalok ng Diyos sa'yo. You will reap what you sow. Aanihin mo yung tinanim mo, yung reject ka ng reject sa Panginoon. Siya na nagtatanim sa laman ay aani ng kamatayan. Hindi na gumagaling. At alam niyo, mas mabilis tayong i-judge ng Diyos pagdating doon sa mga spiritual na mga kasalanan natin. Yung pagtanggi mo sa pagiging worker, aanihin mo yan. Hindi dahilan sa pananakot, kundi nagsasabi lang ako kung anong nakalagay po sa Biblia. Pero sabi niya, datapwat ang nagtatanim sa spirito, yung naglalagay ka ng effort sa spiritual life mo. Bigyan mo sa katabi mo yung nagbabayad ka sa camp, ay aani ng masarap na ulam sa camp. Andiyan pa po ba kayo? So, ngayon, naalala ko lang, no, na-example ko lang na maganda nga nasabi nga ni Jenny Anyan. Asa si Larry Boy? Pastor Larry Boy, where are you? Halika muna rito. No? Yun po, yung kay Melen po, talagang hanggang huli pinagtiyagaan namin. Talagang in-encourage mo, tapos nung may sakit na po siya, nung umuwi na siya, after ng service, kasi nga po, bawal na siyang pumunta sa simbahan nga kasi masyadong matindi na nga po yung sakit. Pero bago po noon, yung center po sa gamot, medyo malayo. Tinatry pa namin siyang sagipin, parang ganon. Gusto namin siyang papuntahin dun sa center para kumuha ng gamot nung time na yon. Ngayon, ang problema, malayo yung center. Ngayon, bibigyan po namin siya ng allowance para makapunta siya doon, makakuha ng supply niya. Pero nung time po na yon, pag binibigyan namin siya ng pera, sa halip na pumunta, ang ginagawa po nila, kasi hirap rin po sila sa buhay nun, pinangkakain po nila. So yung bibigay mo, sa halip na pumunta doon, ibibili ng bigas, ng pagkain,
So totally po, hindi po siya talaga nakapag-take ng gamot at lumala po siya ng lumala nung time na yon. At dumating po yung time na hindi na po siya, kahit po sa simbahan, hindi na po siya allowed kahit gusto mo, parang naaawa ka na, kukonsensya ka, gusto mo siyang ayain Pero hindi pwede Ngayon po, ang ginagawa niya, kasi gusto niya pong magsimba, gusto niyang bumalik, after ng service, maglalakad yon, pumupunta sa simbahan. Ngayon, makikita po namin nasa gilid, nagbubunot ng damo. Hindi naman siya yung naglilinis talaga, kundi iniisa-isang gano'n. Hindi ko po alam anong ginagawa. Parang nagpapakaawa or nagpapapansin po sa amin yung time na yon na gusto kong bumalik. Hindi po talaga ako hindi na po allowed Pero nung minsan, sa sobrang nawa kami, sabi ko, pwede po ba namin puntahan sa bahay? Parang ganon. May time po, pinuntahan namin yung bahay nila. At doon pa lang sa pinto, pagbukas mo ng pinto, yung time po na yun, hindi pa nahawa yung mga kapatid niya. Okay pa sila nung time na yun Pero alam niyo po, pagbukas mo pa lang ng pintuan nila, maamoy mo agad May maamoy ka na something nakakaiba, na yung bahay na yun, talagang, alam mo naman pag pumasok ka sa isang bahay na, mga Kristyano yung nandun, parang ganun, alam mo payapa, tapos maayos pero yung pag pumasok ka, maamoy mo kagad, maamoy mo yung something nakakaiba na hindi mo alam kung, excuse me po, parang galing dun sa ilalim ng lupa, ganun yung amoy. Ayoko na lang i-elaborate, pero maamoy mo agad. At pagdating mo doon, maawa ka. Kasi, yun nga po, sobrang hirap yung buhay. Ngayon po, nandun po sila, nandun yung mga kapatid niya, sama-sama po sila. Ngayon, pinag-pray po namin, pero malayo po kami. Pinag-pray namin siya, pinag-pray namin yung mga kapatid niya nung time na yon. Tapos, umalis na po kami. Pero nung mga sumunod na, hindi na po kami makapunta. Kasi yun nga po, yung unti-unti, yung kapatid na rin, inuubo na rin. Yung, meron siyang ate, tapos meron pa siyang isang kapatid na lalaki. Ang nauna doon yung lalaki na nahawa na rin nung huli. Ngayon po may chance tayong mag-serve sa Lord. May binigay ng time sa atin ng Panginoon At pag alam niyo po yun, pagka yung binaliwala mo yun, parang ito po gusto niyang bumalik. Pumupunta pa sa church. Pag wala kami, saka siya pupunta sa church. Gusto niyang mag-serve, pero hindi na Parang huli na po ang lahat Kasi may mga pinili tayong landas na, sabi nga, dalawa lagi ang pipilian mo. If you choose life, you will gain life. Pero kung if you choose death, you gain death. Ibig sabihin, kung pinili mong kapahamakan, may kapahamakan. Pero kung pinili mong buhay, doon po yung kaligtasan natin. Amen po. At yun nga po, may something na hindi na pwede Hindi ka na makabalik kahit anong gusto mo. Madudurog ang puso mo sa kanya, maawa ka, pero wala na rin po hanggang huli, hanggang sa, yun, pagpe-pray mo na lang. Pagpre-pray mo na lang. Sabi ko nga kay Pastora Jenny Anon, kami po magkasama, nagkulang ba tayo? Parang gano'n. May something ba na nagkulang tayo? Parang gano'n. Pero hindi hindi naman po sa hindi po sa pagyayabang, pero kahit bulsa namin, kahit budget namin, talagang sinuportahan namin hanggang huli, hanggang sa makakaya po namin. Pero, yun parang ang tao po talaga may kanya-kanyang choice. Kahit na pastor ka, kahit na sinabi mo na, in-advise mo na, pero nasa tao pa rin yun. Kung ano yung pipiliin niya.
kung ano yung gagawin niya. Amen po. So, Salamat po. Okay din si Paula White kasi kung kailan wala yung pastor doon nagsisimba. Bakit? Kasi alam niya hindi siya papayagan na, alam niya nakakalungkot yung darating yung time na sasabihin ng pastor mo, huwag ka na magsimba. Kasi mapapasama lang. Pakakahawa ka na. Dahil lang sa pagkukulang. Kaya sige po, may time pa naman tayo pero yung ganito po kasi hindi naman kami scripted dito eh. Na, kumbaga, may mga taong tatawagin pero hindi naman scripted yung sasabihin nila. Basta, okay po. Meron po akong gustong i-share sa inyo. So, sabihin natin change topic. Sabihin nyo change topic. Okay. So, tapos na po yung introduction. So, ngayon punta tayo sa chapter 1. No. May 3 tao akong tatawagin dito. Tingnan po kung abutin po kasi meron po akong 20 minutes. 3 tao po na tawagin ko rito na magkukwento rin. Alam niyo po itong yung word na parang hinihintay na lang kayo. Napaka-familiar na po yan sa atin. At ma-recall ko lang po yung one time na pinatawag po ako para ipag-pray po yung kapatid po nung isang nanay sa atin. Sabi ko, nasan po siya? Sabi niya, nandoon sa may Balot. Alam niyo naman po yun, yung Balot Divisoria o Balot Tondo. No, katabi po ng Penoy Avenue. So, okay po, pinatawagan niya. Ngayon, hindi ko po alam. Sabi niya, kapatid niya, something na kuya niya. Pagdating ko po ron, nakakita po ako ng isang lalaking payat na matigas na. Pero yung asawa po niya na pinatuloy kami at dalawa kami noon na nagpunta ron at pagdating namin, wala po siyang una, nasa papag lang siya. Wala siyang kumot, isang diretsong lalaki na pinauwi na po ng doktor kasi hindi na siya magagamot, hinihintay na lang na mamatay. At pagpasok namin, nung binuksan na yung pinto, yung may electric pump pong nakasindi na nakatapat, at pagpasok naming dalawa para ipag-pray po yung katawan, may naghagis po sa akin ng buhangin. Ang liit-liit ng kwarto at nahawakan ko pa yung buhangin dito sa damit ko na sabi ko, saan galing ito? Maya-maya yung electric pan biglang tumigil. At yung asawa niya tumakbo palabas, iniwan kami. Yung pala, sabi niya, may multo dyan. Yung asawa niya minumulto. At winelcome po ako na sa halip na yung bigas ang itinatapon, yung pagka-ikakasal, di ba? Buhangin po ang ibinato sa amin. At nahawakan ko talaga na nasaan galing yan. Ang kulog eh. At yun nga, yung misis niya tumakbo na sa takot at iniwanan na kami ron. At nung kinakausap ko, hindi naman pala nasagot. So paano mo kakausapin yan? Paano mo sasabihin ng kaligtasan niya? Ano i-share mo riyan? Mag-share ka ba ng mathematics o prosperity? At tuturuan mo ba siya ng fasting? Hindi ka nasagot. So, ang espiritu po ng tao ay kailanman hindi natutulog. Gising yan. Ang katawan po ng tao ang natutulog. Kaya nga, yung isa pong comatose, pwede kang mag-play mang MP3 dito na tuloy-tuloy lang yung sermon o yung Bible, naririnig ng espiritu niya yan. Nalala ko po yung isang kwento na may kausap po, ito po sa Korea, kausap ng pastor, yung pasyente na comatose, share lang siya ng share, hindi naman nakibo, hindi nagalaw, no? Tapos nung silang dalawa na lang, bigla siyang nag-sermon ng parang excited, siguro sabi ng pastor, hindi naman ako naririnig dito, kaya sabi niya, gagaling ka, ang Diyos ang magpapagaling sa'yo, mabubuhay ka. Alam niyo, biglang sinabi po ng comatose, Amen! Gumaling. Kasi ang espiritu po ng tao hindi natutulog, kaya yung Word of God pwede lang na pwede. At dahil doon sa sermon ng pastor ay paiksing ko po itong kwentong ito. At nung sinesharean ko na, sinasabi kong gano'n, natanggapin nyo si Jesus. Kung hindi nyo man may bukas ang bibig nyo doon sa isip nyo, doon sa heart nyo. Hindi ko na sinabing gumaling, ang iniisip ko na lang yung kaligtasan niya. At
Maya-maya habang kinakausap ko, yung misis unti-unting sumilip, yung ulo lang ang pinakita. At tinitingnan niya yung asawa niya. At pagka silip niya, sabi niya gano'n, naririnig kayo niyan! Nakikinig yan! Sabi ko, paano yun nalaman? Tingnan mo nga, sabi niya sa akin, yung luha tumutulo. Naririnig kayo niyan. Kasi nung kinakausap siya ng mga anak niya, hindi nga makapagsalita, pero yung luha natulo habang nakahiga. At pagkatapos po noon, kami po ay umuwi, pinag-pray na lang. At pagkaraan po ng eksakto 24 hours, tumawag po yung kapatid niya na nag-invite sa amin na ipag-pray. Sabi niya, Pastor, maraming salamat sa inyo kasi hinihintay lang kayo. How many times na paulit-ulit yung kwento na hinihintay lang kayo, na pinipigilan ng Diyos yung kamatayan dahilan sa ang bagal mo kasing maglakad. Ikaw na lang hinihintay. How many times siya, naalala ko pa yung mga kwento nung Apalit days namin na pinapapunta kami doon sa isang lugar na magbabangka ka pa. At ipagpe-pray mo yung taong mamamatay na. Hindi ko alam, hindi pa ata si Pastor Nino ang pastor noon sa Apalit. At nung nag-message po ako doon sa pamilya na sabi ko, papunta na po kami dyan, nag-reply, ang sabi, bakit kayo pupunta? Inaisip ko, pinapapunta mo kami riyan, pagkatapos ngayon tatanungin mo kung bakit kami pupunta. Hindi ko na lang pinatulan. Sila ang nagsabi sa amin na puntahan. Ngayon, naisip ko rin, baka naman ibang tao ang nag-reply. At nung nandun na po, yung magkakamag-anak, nung sinabi, nakarating yung word na, bakit kayo pupunta? Bigla na po silang nagtinginan at ang sabi nila, walang sumasagot ng text. Walang nagre-reply sa inyo. Sabi ko, ayan nga reply, bakit kayo pupunta? Alam niyo, sabi nila, yung maligno dito sa bahay, yun ang nag-reply sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, bakit ka mag-worker? May mga ganyan na mga kwento. Pero, meron pong, yan nagsimula na po yan yung hinihintay lang kayo, naging pattern na. Pero meron pa pong ito kasi apurahan na to very obvious to Pero yung ito, medyo subtle ito yung nakakatakot. At meron po kasing pattern din dito sa Rema. No, yun yung unang pattern. Ngayon, meron ding isang pattern dito sa Rema na nakakatakot. Na sabi mo sa katabi mo, involved ka dito. Delikado ka. May mga miyembro po tayo, naalala ko po yung kung tingnan po natin kung abutin pa ng oras. Meron po yung isang tao rito na born again, ngayon naging active, maya-maya na naging counselor pa ata ng camp, naging supporter ng church, naging taga-pray pa, tapos naging taga-support pa, talagang pinapakain yung mga workers, active pa, hanggang sa mamaya, namatay. Ngayon sabi kong ganun, ilang taon na si sister sa Rema? Sabi nila, 2 years. Sabi ko, ba't namatay? So kalimutan na natin. Ngayon, meron na naman po kasing isang tao rito na active sa gawain. Isa siya sa mga umaattend ng camp, isa siya sa mga nagsusupport, isa siya na supporter, very supportive sa camp, very obedient, very no, na andun siya, makikita mo magandang pagka-born again niya, maayos ang pagka-born again niya. Talagang nandun yung pagtulong niya, nandun yung involvement niya sa gawain, at maya-maya nalaman namin namatay. At nung tinanong ko, ilang taon na si sister dito? Sabi nila, 2 years. 2 years. At meron na namang isa, si tatay, si lolo. Every Sunday nandyan siya ang pinakamaaga sa church, siya yung pinakaunang-una, nauuna pa kaysa sa mga worker.
Hindi pa lang naliligo yung mga worker, nandiyan na siya sa church, naghihintay na. Lagi siyang aktibo, lagi siyang nakikinig. Laging yung attention niya nasa harapan at nakatingin siyang ganyan doon sa nagtuturo. Sabi ko, napaka-active ni tatay. At sabi sa akin ng pastora, Pastor, bingi yan. Pero lagi siya at kung ang ginagawa po nila, hinahatid pa sa bahay dahil kung maglakad parang tuod na. Pero yun, nakikinig siya, nakikinig. Hindi ko alam kung paano siyang nakikinig ng ganun. Pero pagkaawitan, nakataas ang kamay. At nung tinanong ko, kasi nakabalita ako na siya ay namatay. At nung tinanong ko, ilang taon si tatay sa church ng Rema? Sabi nila, 2 years. May something na kukunin ka na ng Diyos. Nakataning na ang buhay mo. Pero bakit? Di ba dapat oras lang? Hindi ba dapat araw lang? Pero bakit ito 2 years? Di mo sa katabi mo, delikado ka na. Natawagan ko si Pastor Nino sa maiksing pagkakataon lang, pakikwento mo si nanay, si Ate Eden. Sandali lang. Alam niyo, sobrang battle namin dito, sobrang gera, ginagera namin ang kamatayan. Ginagera namin yung sakit. Pero bakit at the end ng 2 years, Ati Denden po ang pangalan. Kala ko si Mama eh. Anyway, yung taga-Apalit po na yon ay kasabayan niya to yung taga-Sambales eh. Nanay Nida. Nanay Nida. Naging membro po siya ron. Very active siya. Tapos, basta lagi siyang sumasama sa camp. Tapos, nung bandang huli na nagkaroon siya ng sakit na cancer. Hindi ko alam kung anong stage. Siguro, baka 4 na rin siguro yon. Kinakailangan niya anong ginagawa doon? Mag-chemo. Diba? Kinakailangan niya magpa-chemotherapy. Ngayon, problema, wala rin silang budget. So, nangyari, nanghingi nanghingi ng tulong sa iba, sa mga government officials, pero alam ko na provide yon, may schedule siya. Pero nung before nun, may sakit na siya, pastor, uma-attend siya ng camping. Dumating pa nga yung time na hirap na siya. Pero may time na pumunta siya sa harapan, pinag-pray siya. Hindi ko sure kung ilang buwan yung sinabi sa kanya na gantong buwan ka na lang mabubuhay. So sinabi niya sa amin, inopen niya sa amin, siyempre, pero sabi ko first time ko kasi magkaroon ng membro na parang ganon, tataningan, tapos anong gagawin mo? Papakinggan mo yun, ilalaban mo. Siya, gusto niya lumaban. Bakit? Gumagawa siya ng paraan para, siyempre, gumaling siya sa sakit niya na yun. Pero maliban doon, hindi niya pinapabayaan ang spiritual life niya. Dumating yung time na magka-camp. Binawalan siya lahat ng pwedeng magbawal sa kanya. May sakit na siya noon. Hindi siya pwedeng mapagod, hindi siya pwedeng lahat. Hindi pwede. Pero sabi niya, Pastor, gusto ko mag-camp. Yan ang sasabihin ko. Nag-camp. Ang problema kasi, pag nag-camp siya, may stop yung paggagamot. So, magkakaroon ng delay. So, parang bawal na yata yan. Pero, alam niyo po, hindi ko masyado matanda, Pastor, pero yung sinabi naman sa kanya, na hanggang dito na lang, na-extend, hindi lang 1 taon. At alam niyo pa, isang magandang nangyari sa kanya nung time na yon, nung time na nakikipaglaban siya. Maraming dumaan na worker doon nakahiga na lang siya. Kung physically, magde-decide yung family niya,
Kung physically, magde-decide yung family niya, wala siyang magagawa. Bakit? Nakahiga na lang siya eh. Pero may decision yung family niya na dalhin siya kung saan pa man. Pero ang sabi niya, nag-decide niya, hindi. Basta pinagpipilitan niya, hindi. Magtitiwala ako sa Panginoon, magtitiwala ako sa Panginoon. Yun yung kauli-ulang ano niya, dinadalaw yan nila Pastor Boy, pinagpe-pray yan ng buong Rema, alam po nila yan. At hanggang sa bandoli, kauli-uli yan ng buhay niya. Hindi siya pumayag dun sa alam niyang mali. Kahit yung magtatry ba na baka pwede ito, baka gumaling dito. Pero alam niya, basta ang alam niya, pinagtitiwala niya, ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi na kaya ng katawan niya, hindi niya kayang kumilos na, pero yung decision na basta sa Diyos ako magtitiwala, hanggang sa kahuli-hulihan ng hininga po niya, nakantabay po kami ron. Ngayon, yung pinaka-exact na extension ng buhay niya nung sinabing tinaningan, hindi ko lang po sure kung gaano katagal, pero na-extend po siya ng taon. Yan lang po, sir. Bakit ganon? Akala ko ba okay na? Alam niyo po, may tinatawag ako si Giselle. Kwento mga lang kung marapatin mo, Giselle. Asan ka, Giselle? Ayun po, magandang hapon po ulit. Yung sa nanay ko naman po, 2008 po kasi, nung ako po ay na-born again, parang ano po yun August po yata or June. Tapos po, the following year yata, nakasama ko po sa camping po yung nanay ko po. Ayan, nag-summer camp po siya, tapos naranasan niya po yung mapuspos, nakapagtangs din po siya. And then, 2010 po yata yun, pagdating po ng August, actually summer camp, medyo nanghihina na po siya. Pagdating po ng September, talagang nag-deteriorate na yung katawan niya po, nanghina na, pumayat na, ganun po. Nung dinala na po siya sa ospital, ang sabi po kaagad, stage 4 cancer. Tapos, hindi po namin na-determine kung anong klaseng cancer. Kasi nga po, mahina na yung katawan niya, hindi na po kinayang, anong tawag po doon, para malaman kung cancerous. Ayun, nalimutan ko na Hindi na po na-determine. So, pero bago po yun, naranasan niya pa pong makapag-church. Naranasan niya pa po ang makilala ang Panginoon. Kahit po nung time na ilang beses na siyang na-hospital po nun, kapag po dinadalaw po siya ng mga auntie ko, sinashare niya po. Actually, hindi naman po yung talagang nagsishare na kagaya ng ginagawa natin. Yung sinasabi niya lang po na kung gaano po kabuti ang Panginoon sa kanya, na totoo po yung Diyos nga na may kayang gawin. And then, bago pa po yun, kasi grade 4 pa lang po ako, na siya nagkakasakit na po siya. Ilang beses na po siyang naoperahan hanggang sa nag-high school po ako, nag-college, nakapagtrabaho po. Yun na po, nung nakapag-work na po ako, doon na talaga po yung sinabing stage 4. September po yun. And then, for 3 or 4 months na nasa hospital po kami, nung nandun po kami, December po yun ini-expect ko pa nga aabot pa siya ng Pasko. Nung time po na 2 days bago po siya mamatay, dilagyan na po siya ng mga tubo. Tapos, hindi na po siya talaga nakakain, naka-NGT na siya. Tapos po, talagang hirap na po siyang huminga. Tapos po, to the point na yung machine po dun sa hospital na nasira po, so kailangan siyang i-ambubag. Ako lang po yung bantay po that time. Pero alam niyo po, nung ina-ambubag ko po siya, hindi ko po maintindihan kasi may kakaibang, hindi ko po alam, basta parang may joy ako that time. Tapos habang pinipress mo yung ambubag, nakikita ko po dun sa monitor, yung curve line gaganyan, tapos biglang i-straight. Tapos pag pinress ulit, ka-curve, tapos pag ni-release, mag-i-straight. So parang sabi ko, bakit nag-i-straight line? Then,
pumasok na po yung mga nurse para i-monitor po siya. Yun na po, tinitignan na po. Siguro po around 2:30 a.m. po yata yun. Wala na po siya noon. Pero, bago po yun, kumbaga, yung grace ng Lord, kasi nga po, naalala ko talaga yung sabi ni Pastora Jenny Ann, even before, bata pa lang ako kung ilang beses na siyang na-operan, ibig sabihin, talagang malala na yung mga naging sakit niya. Iba-iba po kasi yung naging sakit niya, iba-iba yung naging operation. Pero yun po, kasi sabi sa amin ni Pastor Boy po nun, bago namin po siya dalhin sa ospital, sabi po ni Pastor, hilingin mo sa Lord na dagdagan pa yung buhay niya ng 10 years, kagaya nung kay Hezekiah. So kami po nung tatay ko, kasi yung tatay ko po na born again din, niling po talaga namin. Kaso iniisip namin, bakit hindi nadagdagan ng another year? Pero yun nga po, nung nalaman nga po, nung nawala na siya, nung tinukoy po, ibig sabihin, ang haba na po talaga nung in-extend na buhay po sa kanya. Talagang hinintay po na makilala siya bago siya kuhain po talaga ng Panginoon. So, yun lang po. Alam niyo po, yung awa ng Panginoon na supposed to be, parang di ba dapat minuto na lang, oras lang, o linggo lang? Meron pa nga buwan pero ito bakit taon? May nakalagay po kasi sa Biblia na sabi niya, there is a time for everything. Kaya nga sabing ganun po ng Bible, hindi mo alam ngayong araw na to kukunin ka na. Nasa Bible yan, tanungin niyo po yung pastor niyo. Nasa aklat po yan ng Macedonia, chapter 3, verse 16. Hindi, nakalagay po sa Bible yan, sa James. Ang sabi niya gano'n, hindi mo alam ngayong araw na to, kukunin ka na. Ang dami mo pang plano, ang dami mo pang pangarap, pero mismo, ang Bible po, nasa James yan, sabi niya, hindi mo alam. Sabi niya, hangal, full, this day, kukunin ka na. Pero wala siyang ka-idea. Kaya nga, pero tayo ay may chance. Ngayon, ituloy na lang po natin mamayang gabi o bukas yung 2 years na yan. Bakit 2 years? No, may pattern ang Diyos. Ngayon, sabihin mo, under warranty ka pa ng 2 years. No? Tapos ito, sabihin mo, hindi ka pwedeng mamatay. Sabihin mo sa kanya, huwag ka munang mamamatay. Magtatayo ka pa ng simbahan. Ay, okay po, tayo na po tayong lahat, no? Oh, hallelujah. No. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Lord, turuan mo kami na bilangin yung araw, na sulitin yung araw na ibinibigay mo. Teach us to number our days para magugol namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Kasi doon lang sulit, yun lang yung worth ng paggugol namin, pag-ubos ng buhay namin kapag ito ay ginamit sa iyo. Sinabi ng Panginoon na lahat ng bagay dito sa mundo mawawala yan. Lahat ng effort namin sa makasanlibutang pangarap, plano, mawawala yan. Pero sinabi mo sa amin, Panginoon, yung mabubuting gawa namin, dadalhin namin masisave sa langit. Teach us to number our days. Sa mga kaunting panahon na nalalabi pa sa mundong ito, turuan mo kami, Panginoon, na sa'yo lang, sa'yo lang. Itong hinihiling namin naman sa pangalan ni Jesus, sa tayong lahat ay magsabi ng